ninyo, dugtungan ko yung sinasabi ni Ka-Eric na tayo po ay alipin hanggang ngayon ng mga Amerikano dahil hanggang ngayon nakikialam pa sila sa ating kalayaan at demokrasya. Ang mga nangyayari ngayon sa ating lahat, ang punot dulo, ang mga Amerikano. Ginawa lang nilang tuta si Bongbong Marcos upang ipatupad ang kanilang plano ng pagpapanatili ng kailangan ang Pilipinas, ang mga Pilipino ay hanggang ngayon koloni o alipin ng mga Amerikano. Mga kapatid, ulat sa pool, nung bininta tayo ng mga katsila sa mga Amerikano, ay nagiging alipin na tayo ng mga Amerikano. Ginawa nila tayong alipin sa pakikilaban sa mga Hapon. Di ba? Yung gera ng Hapon, hindi atin yun. Gera ng Amerikano yun. At ginawa nila tayong pansangga at alipin upang makipagdigmaan sa digmaan na hindi atin. Pero saan nagmula? Mula nung inangkin tayo bilang alipin kolonyal ng mga Amerikano, sila ang gumawa ng ating konstitusyon. Ang 1935 Constitution ay isang colonial and exploitative constitution na gawa ng mga Amerikano. Naglagay sila ng mga tuta, hinakot nila ang ating kayamanan, at ginawa nila tayong alipin, at gumawa sila ng mga sarili nating kapatid na mga oligarkiya na ginawa nilang mayaman upang magpahimunos sa atong mga bahandi. Well, tapos nag-anam-anam, sumiklab ang mga aktivista, makipaglaban sa kanila. Gumawa na naman sila ng bagong konstitusyon, at yun ang konstitusyon sa panahon ni Marcos, ang 1973 Constitution na gawa din ng mga Amerikano at ginamit ang tuta, ang ama ni Bongbong Marcos, bangag, walang silbi. Paano nila ginawa yon? Dahil pumutok ang mga aktivista, ang mga katulad ni Ka-Eric, ang mga katulad ni Kapiter, ang ginawa ni Marcos Jr., siya ang nagpapatupad. Ginawa niya ang 1973 Constitution bilang isang colonial, exploitative, at coercive Constitution dahil through batas militar, inapi niya tayong mga Pilipino. At yun po ay gawa ng mga Amerikano na ini-implement ni Marcos Jr. Ayun, nagpapatuloy ang pakikibaka ng ating mga kapatid na mga nasyonalismo. Ngayon, binitawan ng Amerikano ang kanilang tuta na ama ni Bongbong Marcos, at nagkaroon ang mga Amerikano ng people power. Sa kanila yun, kasi palayasin nila si Marcos Jr. Ngayon, nang lumayas na ang Marcos Jr., ngayon lumayas na ang diktador, pinalit si Cory, sumunod si Ramos, sumunod si puro lahat yan, mga tuta, ang hindi lang tuta ng Amerikano, si Rodrigo Roa Duterte. Lahat ng mga tuta, yun, nandoon sa konstitusyon na magpapatuloy sa mga
pagkasawi at saka paghahakot na ating mga kayamanan ng mga Amerikano. Noong giyera ng 1942 at natapos sa 1945, binigyan daw tayo ng mga Amerikano ng kalayaan, Philippine Independence through the Treaty of Manila. Yun, panahon ni Cory, natalo si Cory bilang tuta ng Amerikano, pinaalis ng magic belt ng mga senador ang American US bases doon sa Subic at Clark. Akala natin malaya na tayo? Hindi. Bakit? Nung sinuportahan ng mga Amerikano ang bangag na Presidenteng Bongbong Marcos na nagbudol sa atin at naniwala naman din tayo, ayan ang premyo natin. Ang premyo natin ano? Itong mga missile, mga bomba, dumating na sa atin para igera ng Amerikano sa China at tayo ang gagawin proxy war. At itong pag-uusig ng mga Amerikano gamit ang bangag na Presidente Bongbong ay plano ng Amerikano against GOGC Pastor Kibuloy. Ngayon, dahil ang katotohanan, mayroong nagsabi, yung isang Amerikano, si Scott Ritter, di ba? Si Scott Ritter, na isang former intelligence ng Amerika, nagpalabas ng video. Kayo mga Pilipino, mga gonggong kayo, mga bubog kayo, hanggang ngayon, koloni pa rin kayo. Ang turing namin sa inyo dahil hindi kayo nakipaglaban sa amin. Sabi niya, ibig sabihin, ang Amerikano, kung tumindig lang tayo ng ating sarili at makipaglaban sa kanila, katulad sa Vietnam, natalo ba ng Amerikano ang Vietnam? Wala, hindi. Umasinso sila. Ito po ang lesson learned natin mga Pilipino, na kapag gusto talaga nating umasinso at mabuwag sa tinigala ng pagkakapos sa kolonyalismo ng mga Amerikano, patukan natin ang mga Amerikano at panisin natin ang kanyang tuta, si Bongbong Marcos. Ngayon, yun ang dapat natin gawin. Kasi hindi tayo aasenso at walang asahan ang ating henerasyon sa darating na panahon kung kahit sila magiging tuta at alipin ng mga Amerikano. Ibahin natin ang pyramid. Ang pyramid ngayon, ganito. Super rich, hooligans. Rich. Ang middle class. Tapos malaki ang space ng mga pulubi. Poor, malaki. Kung matalo natin dahil makikipaglaban tayo sa mga Amerikano, baligtad ang pyramid. Yun, malaki na meron ng pag-asinsong malaki. Malaki ang population ng mga poor na babaligtad, na babaging masagana ang buhay. Ganon. Saka, merong equitable distribution of wealth na makamtan natin at mababawasan yung rich at super rich. Yan ang pamumuhay na dapat nating, we have to dream it. And we will start now. Patukan natin, unang-una, ang tuta, bangag na presidente ngayon na walang utak, paalisin natin sa pwesto. Bongbong Marcos, at ang ipalit walang iba, kundi ang isang may tabang, may malasakit, at may kakayahan na Vice President, gawin ang President.